Hi, good afternoon everyone. Welcome to Papa Angelo's Successful Life Series weekly program here at Facebook and YouTube channel. Ginagawa po natin ito every Sunday at minsan flexible ang oras. So, you can just catch it at YouTube channel kung sakaling di nyo maabutan yung oras. Okay? So, today is October 18, 2020. Ito po ang part 3 ng ating topic na handling depressions and suicidal tendencies. Ito po yung topic na 3 linggo ko nang dinidiscuss or sinishare sa inyo. Dahil crisis tayo ngayon, ilang buwan na tayong crisis, at baka naman makatulong itong aking ginagawa sa inyong mga crisis na dinadaanan sa buhay ngayon. At ito pong aking presentation ay hindi siya gaya ng mga traditional na pagpapayo na naririnig natin na may medical explanation. Okay? Ito po ay nababase sa tunay na kahulugan ng buhay. Okay? Na matyaga ko pong pinag-aralan. At ito po ay mahabang panahon din na inunawa ko ang ating buhay. Kaya baka makatulong po, pakinggan nyo lang at nasa inyo pa rin ang desisyon kung ito ay inyong pakikinggan, kung ito ay inyong gagawing gabay para naman maging effective din sa inyong buhay. Susubukan nyo lang naman di ba? Ganito po. So, this is Papa Angelo, your God and Man's Laws Life Counselor. So, it's Sunday once again. Welcome, welcome, welcome. Ang aking programang ito na linggo-linggo kong ginagawa ay isang advocacy na lagi kong sinasabi. Ito ay para maramdaman din ng mga kababayan ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Okay po? So ako po yung pinagsama-samang Tita Helen Vela. Inabutan ko po yun. Si Kuya Eddie, yung napakasakit Kuya Eddie. Brother June Banaang, sayang, wala na rin siyang programa. At ito po yung pagkakataon ko para ituloy yung kanilang mga naumpisahan. So maraming salamat po sa kanilang tatlo. Okay? Ang programang ito ang magpapaunawa sa inyong lahat kung bakit ganun, bakit ganyan, kung ano ang nangyayari sa buhay natin, kung bakit nasisira ang buhay ng maraming Pilipino, at kung paano hindi masisira ang buhay mo balang araw. At ipapaliwanag ko rin sa inyo kung bakit kayo nasira bilang pamilya. So, naiintindihan ko na po lahat ngayon niya. Dahil noong unang panahon talaga, hindi ito masyado napapag-usapan. Kaya ngayon po ako nagkaroon ng chance to discuss this to all of you. Kaya, alamin natin ang mga sagot upang makapaghanda tayo kung tayo na mismo ang involved. Okay? Kasi pag tayo involved sa isang problema, hindi tayo makapag-desisyon ng maayos. Okay? So sana makatulong itong ating mga pag-uusapan. Kung nasundan niyo yung part 1 at part 2, at siguradong masusundan niyo rin itong aking mga sinasabi ngayong part 3. Okay? Or sasabihin ngayong part 3. Kaya, kung ano man ang gusto nyong ma-solve na problema na kinakaharap nyo ngayon, i-message nyo lang. Sagutin natin. Kung kaya natin sagutin, bakit hindi, di ba? So, ibibigay ko sa inyo ang tamang guide sa buhay. Dahil kapag may tamang guide ka, may tamang biyahe ang takbo ng iyong buhay. So today I'd like to discuss with you part 3 ng ating handling depression and suicidal tendencies. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko muna ipakilala ang ating sponsors. Ang BCIDP Exclusive School for Couples, which advocates the building of stronger marriage foundations and happier families in the Philippines for the next generations. Ang BCIDP Family Mediation Center,
the very first family mediation center na ang advokasya ay mapatibay ang bawat pamilyang Pilipino. Libre po ang kanilang serbisyo. Wala pong sinisingil dyan. And that every dispute ng pamilya, kayo magkakapatid o mag-asawa, hindi option ang lawyers o pagpunta sa korte. So yun po ang advocacy ng opisina niya, BCIDP Family Mediation Center. That every dispute in the marriage can be easily resolved, or in the family can easily be resolved with the proper guidance of a better mediation center that focuses on the foundation of the nation, which is the family. Ito po ang bagong tatag nilang opisina na ang tanging layunin ay mapatibay, maisalba ang anumang sigalot sa pagitan ng mag-asawa o mag-anak na hindi na kailangan pang pumunta sa korte o sa abogado. And this is in cooperation with BCIDP Law Office, which provides legal solution and best practices to your marriages, annulment or nullity of marriage, Islamic divorce, divorce recognition, family problems, visa problems, immigration problems, corporate problems, property problems, and other problems pertaining to issues or disputes. Kaya lahat ng kasing problema sa negosyo, ari-arian, pamilya, kasal, paghihiwalay, Islamic divorce, visa, immigration, marami pang iba na nangangailangan ng tulong legal, sila po yan, BCIDP Law Office. Wait lang po, inom lang ako tubig. Now, may 7 bagay akong gustong i-share sa inyo. 7 bagay. Bahagi ng ating topic. So, una, lagi niyong tatandaan na may mga tanong sa buhay na hindi natin kayang sagutin. Ulitin natin. May mga tanong sa buhay na hindi natin kayang sagutin. Kaya, huwag tayo mag-imbento ng sagot. Kadalasan, pag maraming problema ang bayan, ang society, ang kapitbahay mo, marami ding problema yan. Ang tao sa paligid biglang nagiging propeta, no? Pinapaliwanag nila kung bakit nangyari yun sa kanila, kung bakit nangyari sa kapitbahay nila, no? Ini-explain nila. Okay? Kahit di naman sila involved. Kasi ganito sila eh. Ganyan sila. Ganun sila eh. Kaya siguro nila dinadanas yan. Okay? Mga kaibigan, shut your mouth. Okay? Huwag tayong ganun. Hindi natin naintindihan yun kung ano yung pinagdadaanan nila. So, huwag tayong magsalita ng mga bagay na hindi natin alam. Hindi natin pinag-aralan. So, tandaan natin, may mga tanong sa buhay na hindi natin kayang sagutin. That's number 1. Number 2, may mga bagay sa buhay na hindi rin natin kayang ipaliwanag. Again, may mga bagay sa buhay na hindi rin natin kayang ipaliwanag. Huwag natin subukan ipaliwanag para lang magpa-impress sa tao or by trying to explain the mysteries of life. Ako, pinag-aralan ko mismo, walang misteryo ang buhay. Napatunayan ko na yan. Masasabi ng tao talaga kung aasenso ang isang tao o hindi. Masasabi ng tao kung masisira ang buhay natin o hindi. Kaya kung hindi mo pinag-aralan yung parte na yan, huwag mo ipaliwanag ang mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Ako, pinag-aralan ko ang buhay at marami na ako napatunayan. Kaya malakas ang loob kong magpaliwanag sa inyo now tungkol sa buhay ng tao. So, tandaan natin, may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang ipaliwanag. Okay? Hindi lahat kaya nating ipaliwanag. So, remember that. Pangatlo, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang baguhin. Ulitin ko. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang baguhin. Kung wala naman tayong kinalaman sa bagay na yon, hindi natin kayang baguhin yon. Halimbawa, may nagugustuhan tayong, o may nakita tayong isang bagay na gusto nating mabago. Pero hindi naman tayo involved doon. Huwag nating pilitin. Okay? Lalo na kung nature ang may kinalaman doon o control siya ng ibang tao. Kaya, kung may mga taong gustong masira ang buhay nila, hayaan natin sila. Lahat ng payo ginawa mo na, kakilala mo halimbawa, pero ayaw pa rin nilang gawin o paniwalaan, nasa sa kanila na yun.
let them decide for themselves. Nabigay mo na yung guide, so hayaan mo sila magdesisyon sa kanilang buhay. Move on ka na dapat, no? So tandaan natin, may mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Let us know our limitations. Kung hanggang saan lang yung kaya nating gawin. Okay? Pang-apat, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pang-apat, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Tanggapin na natin yun. I-settle na natin sa sarili natin yan. Kung ano lang yung kayang kontrolin ng ating authority, ng ating power, ng naaabot ng kamay natin, yun lang ang kaya nating kontrolin. Basta tandaan natin, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Panglima, may mga bagay sa buhay natin na hindi rin natin kayang pigilan. Ano uli yun? May mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang pigilan. What is that? Gaya ng kamatayan. Hindi na natin mapipili yan kung kailan mangyayari o kailan dapat mangyari. Pang-anim, there are things in life that we cannot be responsible for. May mga bagay sa buhay natin na hindi naman tayo responsable. Pero, parang ang bigat ng damdamin natin dahil pilit nating tinatanggap na tayo ang responsible. For example, mga anak natin, nagdesisyon sila ng hindi natin nagustuhan. Pero kung naituro mo naman yung tama sa kanila at iba pa rin yung desisyon na ginawa nila, wala na raw tayong pananagutan doon. So wag na nating dalhin yun bilang alalahanin sa ating isip, no? It will just destroy us. Mapapabayaan natin ang sarili natin. Kasi marami ang hindi naintindihan itong bagay na to. So dinidibdib nila. Kahit di naman sila yung nagdesisyon, anak naman nila yung nagdesisyon, dinidibdib nila masyado. So, masyado sila nagigilty. Kung adults na yung anak mo, at naging mali yung desisyon nila sa buhay, tapos later on, nasira ang buhay nila, hindi mo na daw kasalanan yun. Pinili ng mga anak mo yun. Lalo na kung 25 above, yan po yung tinatakda ng batas na 25 years old, wala nang consent kailangan ng magulang, ano man ang desisyon mo, sige, sa'yo na yan. Kaya kung nagampanan mo naman ang papel mo sa kanila, at naibigay mo ang tamang guide, nung sila yung mga bata pa, maligaw mo ng landas yan paglaki nila, babalik at babalik din yan sa tamang guide na binigay mo. Nagampanan mo ang tungkulin mo, parang nagutan na nila kung ano man ang desisyon ginawa nila. After dumating sila sa 25 years old nila. So, matutunan natin dapat tanggapin ang realidad na yan para makamove on tayo at magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso. At hindi tayo mag-suffer mentally or emotionally about it. Pwede rin naman kapatid mo, no? Hindi anak, pero kapatid mo, yung binigyan mo ng guide, pero hindi niya sinunod, nasa sa kanya na yun. Dinesisyon na niya mag-isa yun. At for sure naman, pinagdaanan mo din yun, no? Na dumating din yung panahon na binigyan ka lang ng laya ng magulang mo at ikaw na ang nagdesisyon ng mga sumunod na chapter ng buhay mo. Hindi na pananagutan ng magulang mo ang mga maling desisyon na ginawa mo kung naturuan ka man ng tamang guide nila sa buhay. Pero kung hindi ka naturuan ng magulang mo ng tamang guide, pananagutan nila kung naging pangit man ang desisyon mo sa buhay. At ganoon din sa iyo. Kung hindi mo nabigay ang tamang guide sa mga anak mo, ikaw ang mananagot sa Diyos. Thank you, Annabelle, for watching. Annabelle Paraiso. Iyaza Nakama, thank you for watching. Again, huwag natin kalimutan na may mga bagay na hindi natin kayang pigilan. Pang-pito, may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang higitan o lampasan. Ulitin ko, may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang higitan o lampasan. Gaya ng isang mahal sa buhay na nakaratay sa ospital, na kahit ubusin mo pa yung pera mo, tapos hindi pa rin naibalik yung buhay niya, huwag tayong magalit sa Diyos. Huwag tayong magalit sa
ating Panginoon. Hindi natin kaya higitan yun. Kung lahat ng best ay ginawa mo na, tapos hindi pa rin nangyari yung gusto mo, naubos na yung savings ninyo, hindi pa rin siya nabuhay, magtiwala ka na lang sa Diyos. Magtiwala na lang tayo sa Diyos. Siya na ang bahala doon. Just make sure na you did all you can. Lahat ng best mo ginawa mo na. Then, leave it to God. No? Leave it all to God. Again, may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang lampasan o higitan. Sa Pilipinas, ang daming marurunong, no? Dito sa atin, ang daming propeta. Pati Lindo, linulaan. Pinapay-stop. Ang dami ring nabobola ng mga religious leaders natin sa Pilipinas. Sunod lang tayo ng sunod sa mga religious na ito. Sila na nagdidikta sa buhay natin kung paano aakit sa langit. So ako rin naging biktima. So pakinggan nyo lang. Hindi ako naninira ng mga religions, pero pakinggan nyo lang because balansehin nyo rin pagkatapos. Naging biktima rin ako. Sunod lang ako ng sunod. Sabihin ng leader, ng religious leader, ganito, ganyan, ganon. Sunod na ako ng sunod. Without even studying about it. Hindi ko pinag-aralan. Basta, sabi ni pastor eh. Sabi ni father, ganito eh. Sabi ni bishop, ganito eh. So, sunod lang ako ng sunod. Naging victim din ako. So, kung hindi nagbagong buhay mo, despite sa pagsunod sa kanilang lahat, pakinggan mo pa yung mga susunod kong sasabihin. Sila na yung nagdidikta sa atin kung paano natin patatakbuhin ang buhay natin. Kaya marami sa atin napag-iwanan yung mga pamilya natin. Anong napag-iwanan? Napag-iwanan natin kung paano magsikap sa buhay. Napag-iwanan natin kung ano ba talaga ang tinuro ng Diyos, kung paano natin ma-enjoy ang buhay. Dahil sa kasusunod natin sa mga religions na ito. So, sa sitwasyon ng ating buhay ngayon, sa dami ng problema ng ating bayan, sa dami ng problema ng pamilya natin mismo, the religions, the principles they are teaching are not working anymore. Huwag na tayo magpadikta, mga kababayan ko. Tayo na mismo magdesisyon kung kailan ka dapat magsisimba. Tayo na mismo magdesisyon kung magkano ibibigay mong tulong sa simbahan. Walang puwersahan o pananakot dapat kung di mo masunod ang ikapu o 10% ng kita mo. Walang sinabi sa Biblia na magbigay tayo ng ikapu sa simbahan. Tayo na dapat magdesisyon kung sino ang gusto nating tulungan. At hindi ang mga simbahan na magdidesisyon kung kanino bibigay ang tulong mo. Tingnan mo ang sabi ng Biblia. Kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ay siya rin ginawa mo sa akin. Saan mo makikita na sinabi ni Jesus na kung ano man ang ginawa mo sa simbahan ko, ay siya rin ginawa mo sa akin. Walang ganun, mga kababayan ko. Ang sinabi ni Jesus ay kapwa, hindi simbahan. Mga kababayan, alam kong walang tinuturong masama ang mga religions natin. Pero dapat magtaka ka na kung bakit hindi pa rin umangat ang buhay mo kahit bigay ka na ng bigay ng ikapu sa simbahan mo. Magtaka ka na dapat kung bakit sunod ka lang ng sunod sa sinasabi ng simbahan. Tapos ang dami pa rin nagugutom na kababayan natin. Tapos ang bansa natin, hindi mo lang umaangat-angat. For 33 years. Tandaan natin, mga kababayan. Pag-aralan nyo sa Biblia, ang tunay na kahulugan ng church, ito ay body. Ang church ay body ni Jesus Christ. Pag sinundan nyo pa ng pag-aaral, church na body ni Jesus Christ ay ang templo na siyang katawan ng bawat isa sa atin. Dito, gusto tumira ng Diyos sa ating katawan, sa puso natin. Yan ang templo niya. At hindi ang mga templo na binuo lang ng tao. May mababasa ka rin sa Biblia na hindi raw siya nag-i-stay sa mga temples o simbahan na gawa ng kamay ng tao. Makikita niya, nasa Biblia yan. Kaya pag-aralan nyo ang mga sinasabi ko. Siguradong makikita ninyo ang sagot kung bakit sa kabila ng ating pagiging only Christian nation in Asia, ang buong Pilipinas ay hindi umaangat ang ekonomiya. Lagi na lang behind sa progreso. Marami na tayong kapitbahay na bansa na kapareho nating mahirap noon.
Pero nauna pa rin sa atin maging progresibo. Kasi hindi tayo nauubusan ng problema. Hindi tinuturo sa atin ng tama kung paano ba dapat patakbuhin ang ating pamilya ayon sa gusto ng Diyos. Hindi tinuturo sa atin ng tama kung paano tamang magsikap sa buhay ayon sa turo ng Diyos. Ang tinuturo lagi sa atin ay pananakot. Lagi tayong tinatakot na kapag di tayo nagbigay ng abuloy, ng donasyon, ng ikapu, ay mapupunta tayo sa impyerno. Tama na po ang pambobola, please. Kung sa Diyos talaga kayo, ituro nyo dapat ng tama ang aral ng Diyos. Dahil kung yun talaga ang ginagawa ng mga religious natin, wala dapat maghihirap, wala dapat magugutom, wala kang makikita sa Biblia na kasama sa plano ng Diyos na maghirap tayo. Ang plano niya ay maging masagana ang bawat isa sa buhay natin dito sa lupa. Pag wala nagugutom, walang gagawa ng masama. Less poverty, less crime. Less crime rate tayo. Kung marami ang natuturuan ng tamang aral ng Diyos, maliit na porsyento lamang dapat ang lahat ng ating problema sa bansa. Lampas na tayo sa 50% ng mga problema ng bansa. Kahit i-google nyo pa, lampas na tayo. Drug problems, corruption, teenage pregnancy, marriage breakups, family disintegration, napakataas na lang bilang, suicide rates, poverty, kahirapan, hindi po yan nagbabago. Dala-dala natin yan hanggang ngayon. Hindi na effective ang mga natututunan natin sa mga religions natin dito. Dahil sunod lamang tayo ng sunod sa kanila, kung ano sabihin nila, sunod lang tayo. Uy, magsimba ka na, darating na paghuhukom. Uy, magsimba ka na, mapupunta ka sa impyerno, sige ka. Siyempre, mas marami nagsisimba, mas mapupuno ang basket. Hindi natin pinag-aaralan kasi mabuti ang bawat sinasabi nila. Tapos hindi rin natin pinag-aaralan mabuti si Jesus. Si Jesus dapat ang focus natin sa pag-aaral. Hindi ang religion na kinabibilangan natin. Hindi bumaba si Jesus dito sa lupa para magtayo ng religions. Tandaan natin yan. Kaya walang karapatan sino mang religions na magsabi sa tao na sila ang tunay na simbahan at siya magliligtas sa mga tao. Dumirekta ka kay Jesus. Kilalanin mo siyang mabuti. Bumili ka ng sarili mong Biblia. Hindi mo maintindihan ng isang binasa mo, manalangin ka sa Kanya, direkta. Lahat ng tanong mo, itanong mo sa Kanya. He answers prayers. Subukan mo, kabayan, ikaw mismo. Kilalanin mo mabuti ang Diyos na lumikha sa iyo. At sigurado makakamit mo ang tagumpay sa buhay. Sigurado maintindihan mo kung bakit ka may depression. Maintindihan mo kung bakit hirap na hirap ka pa rin sa buhay after 5 years, after 10 years. Ako, in 5 years time, kami, ng family ko, in 5 years time, nagbago ang aming buhay. Talagang na-enjoy namin ang buhay up to now. Kaya hindi kami dapat bumalik sa dati naming ginagawa. Hindi kami dapat bumalik sa dati naming paniniwala dahil siguradong babagsak din ang aming buhay kapag bumalik kami doon. So, parang ibon yan na kapag mataas na ang lipad mo, dapat i-maintain mo yun. Huwag mong pakinggan kung ano ang sinasabi ng ibang tao, ng society. Dumiretso ka lang sa biyahe ng buhay nyo, ng pamilya mo, magsikap ka lang palagi. At siguradong makakamit mo yan tagumpay sa buhay. Kahit babae o lalaki, lahat tayo may kanya-kanyang gift na binigay ang Diyos. So, tuklasin po natin yan. So, how to live peacefully and prosperously? Let God be God. Ulitin natin. Let God be God. Ano ibig sabihin nun? Kaya natin kung anong plano niya. Sunod lang tayo. Siya ang nakakaintindi, siya nakakaalam. Gusto nating malaman, talungin natin siya. Hindi niya kusang pinapaalam yan. Hindi niya kusang sinasabi yan. Kailangan lumapit tayo sa Kanya. Tanggapin natin that there are things that only God can do. Tanggapin natin that there are things only God knows. Tanggapin natin that there are things only God understands. Tanggapin natin that there are things only God can explain. Pag hindi natin alam, may nagtanong sa atin, huwag mahiya. Hindi masamang sabihin na I don't know. Okay? Kaya huwag tayong mag-doubt sa buhay. Huwag tayong mag-doubt sa Kanya. Huwag tayong gumawa ng mga permanenteng desisyon para sa mga temporary problems. Let God be God. Enjoy
your life on earth. By what? Paano? You must know what your limitations are. No? Alam mo dapat kung hanggang saan lang yung limitations mo. Pero huwag kang titigil sa pagsisikap. Okay? Kung hanggang saan na inaabot mo, di yun lang ang pwede mong sabihin. Yun lang ang pwede mong pagmalaki. Kung hanggang saan yung naintindihan mo, pinag-aralan mo, yun ang pwede mong ipagmalaki. Yun ang pwede mong ipaliwanag at sabihin. Okay? You must know what you are not responsible for. Alam mo dapat kung ano yung mga bagay na hindi ka responsable or hindi ikaw, o wala kang kinalaman. Alam mo dapat yan. You must know what is your responsibility din. Kung ano yung responsibility mo, dapat alam mo din. The things that you are supposed to do. Sa pamilya man yan, sa trabaho man yan, sa sarili mo man yan. Dapat alam mo yun. You must accept and know what you can and cannot do. So isang sikreto po yan para ma-handle natin yung ating mga kalungkutan sa buhay, yung mga bagay na hindi natin control, naapektuhan tayo. Yan po yung mga bagay na kailangan yung tandaan, no? Kailangan tanggapin natin at alamin natin yung mga bagay na kaya at hindi natin kayang gawin. At magiging peaceful ang buhay natin. This will give you peace talaga. Matatahimik ka, makatulog ka na mahimbing. Ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa tao daw ay kung mawalan ka ng faith o pagtitiwala. Pag nawala daw yung lahat ng faith mo, tapos na ang mundo, tapos na ang buhay sa'yo. Kaya yan yung pinakaingatan natin, yung faith na tinatawag. Paano ba yan, Papa Angelo? Ano bang faith yan? Ito yung kahit hindi mo nakikita, nagtitiwala ka. Yung nalaman mo, nabasa mo, sinabi pala ng Diyos yun, na hindi kita pababayaan, magsikap ka lang. Kahit hindi mo siya nakikita, hindi mo narinig, nagtitiwala ka. That's faith. Yung hindi ka nagre-reklamo. Yung sumusunod ka lang. That is called faith. Pagtitiwala sa hinaharap. Pagtitiwala na may pagpapatawad pa kung nakagawa ka ng malaking kasalanan. Magtiwala ka. That's faith. Pagtitiwala na may pagbabago pang mangyayari sa buhay mo. Okay? That's faith. Pagtitiwala na may pag-asa pa sa buhay. That's faith. Kung krisis ang Pilipinas, sobrang hirap ng bansa, daming problema, daming nagugutom, magtiwala pa rin tayo na may magagawa pa ang bawat isa sa atin. Tingnan niyo si Judas, yung apostle ni Jesus. Ilang taon niyang kasama si Jesus, no? Pero nung binitray niya, ang feeling niya, hindi siya mapapatawad ng Diyos. Ang feeling niya, wala na siyang second chance. Ang feeling niya, hindi na siya tanggap ng mundo dahil sa ginawa niyang pagbitray kay Jesus. So, gumawa siya ng desisyon na permanente para sa temporary problem. So, anong ginawa ni Judas? Alam niyo lahat yan, nagbigti. Permanenteng desisyon ang ginawa niya para sa temporary problem. Ilang beses namang inuulit-ulit ng Diyos sa Biblia, yung pagpapatawad niya, walang hangganan. Di ba? Walang katapusan. Kaya kahit anong sama ng ginawa mo sa mga nakaraang taon ng buhay mo, agad buhay ka pa, huwag mo alisin yung faith. Magtiwala ka palagi. Yan ang magsasalba sa buhay mo. Magtiwala ka na merong magandang mangyayari pa sa buhay mo balang araw. Pero huwag ka maghihintay. Yun ang turo ng mga religion sa atin, maghintay, nagpagandahin ng Diyos ang buhay natin. Hindi po yon ang sinabi niya. Tayo po ang magpapaganda ng buhay natin para ma-enjoy natin ang ating buhay sa lupa. Okay? Kaya, kung depressed ka ngayon, makinig ka sa akin. Makinig ka kay Papa Angelo. Magtira ka ng faith sa sarili mo. Magtira ka ng faith sa Diyos na ang nangyayari sa iyo ngayon ay temporary lang. At magkakaroon ng malaki pagbabago sa buhay mo pagkatapos ng krisis na ito. At para magkaroon ng malaki pagbabago sa buhay mo, isulat mo na lahat ng plano mo sa buhay. Isa-isahin mo nang isulat sa papel. Ginawa ko yun. Ilang beses kong ginawa yun. Inisa-isa kong gawin. At naging effective. At
paano ma-achieve ang goal mo. Isulat mo isa-isa yung mga steps na kailangan mong gawin. Dahan-dahan lang, isa-isa lang. Huwag kang magmadali, huwag kang mainip. Kung hindi mo siya nagawa noon at pinagsisisihan mo yun, just get up again. Tayo lang uli. Do it again. Start all over again. Umpisahan mo na yan ngayon. So, ladies and gentlemen, I'm not a pastor. I'm not a priest. Hindi rin ako religious leader or may nire-represent akong simbahan. Yes, basta maganda yung narinig ko, pag-aaralan ko, galing simbahan. Sinabi ng pari, maganda. Sinabi ng pastor, maganda. Hindi ko agad paniniwalaan yon. Dapat mag-doubt muna tayo. Pag-aralan natin mismo, tayo mismo. Okay? Yung faith na yan, tayong bubuo, hindi ibang tao. Okay? Kapag unlad ng buhay natin, tayo ang bubuo, hindi ibang tao. Okay? Gawin nating principle sa buhay yan. Ngayong simula ng ating pagbangon muli sa krisis na ito. So tandaan natin, si Jesus hindi dumating dito para magtayo ng religion. He came here to bring back the kingdom of God. I am just an obedient follower of God and man's laws. I studied both the Bible and the laws of man for the last 33 years now, and I never stopped from learning. I'm still studying up to now. That is God's commandment, to never stop learning. Kahit sa gabi, mag-aral daw tayo. Huwag daw tayong tatamad-tamad. Pagdating ng gabi, tuloy lang natin pag-aaral natin. At itong mga bagay na to naging guide ko sa buhay. Paano patakbuhin ang buhay ko na maayos. Tinulungan niya akong maintindihan ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. At ang sikreto to avoid life's problem is to simply follow the principles, to simply follow Him. Yung mga sinasabi niya sa Biblia. So, use them as your guide habang nagbabiyahe ka sa buhay na ito. Kaya kung individual ka, magulang o solo parent ka na naguguluhan sa buhay at lubang naapektuhan ng pandemic na ito, you are about to lose your mind, there is always an answer to life's problems. Ano po yun, Papa Angelo? Keep your faith. Keep your faith to God. Keep your faith to yourself. Keep your faith to your family. Mayroong umaasa sa iyo. Tandaan mo, may mga taong dependent sa iyo. So, keep the faith and never do a permanent solution to a temporary problem. So, once again, this is Papa Angelo, your God in Man's Laws Life Counselor, na nagsasabing kapag may tamang guide tayo, may tamang takbo ang biyahe ng ating buhay. So, sana nagustuhan ninyo ang ating usapan ngayong gabi, ng araw na to. Sana nakatulong. At every Sunday, magkita-kita pa rin tayo. Kung meron kayong gusto itanong, i-message nyo lang sa akin. Sikapin natin masagot yan. At siguradong maintindihan natin ang ating buhay, ang design ng Diyos para sa ating lahat. Once again, thank you so much and good evening!